Lumipas ang ilang araw at lalong lumalakas ang mga bulong. Hindi lang ako ang nakakarinig. Isang gabi, bumaba si Daniel mula sa kwarto, pawisan at galit. "May nagsasalita sa akin," sabi niya. Nanlamig ang katawan ko. "Anong sabi?" Tumitig siya sa akin. "Sabi niya, ikaw ang tunay na mahal niya." Nanghina ang tuhod ko. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang bulong o ang posibilidad na totoo iyon. Dahil sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ko na hindi pa rin kay Daniel. May bahagi sa akin na nakaangkla sa nakaraan, sa isang lalaking hindi ko pinili. Isang hapon, habang mag-isa ako sa sala, narinig ko ang malinaw na tinig ng babae. Hindi na ito bulong. "Mara." Nanigas ako. "Mara, alam mo kung sino ako." "Lumayas ka," pabulong kong sabi. Tumawa siya, mahina pero matalim. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Ako ang itinakwil mo. Ako ang dapat narito. Napaluha ako. "Wala ka ng karapatan." "Mayroon," sagot niya. "Dahil hindi ikaw ang itinadhana." Doon ko naalala ang kwento ng matandang kapitbahay noong unang araw namin. May babaeng namatay sa bahay na ito noon pa. Iniwan ng lalaking pinangakuan siya ng kasal. Nagbigti raw sa kisame. At bago pa siya namatay, isinumpa niya ang sinumang babaeng magnanakaw ng pag-ibig. Engkanto raw ang kaluluwa niya ngayon. Nagbabantay. Naghihintay. Isang gabi, nakita ko siya sa salamin ng banyo. Nasa likod ko siya. Maputla. Mahaba ang buhok. Ang matay tila may ugat ng puno. "Hindi ikaw ang mahal niya," sabi niya. Napaharap ako. Wala na siya. Pero sa salamin, ako ang nag-iba. Saglit na nakita ko ang sarili ko na nakabigti, nakangiti. Oh. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Hindi ko na kinaya. Inamin ko kay Daniel ang lahat. Ang tungkol sa babaeng iniwan niya noon. Ang tungkol sa kung paano ko siya hinanap, kinausap at pinaniwala na hindi siya sapat. Kung paano ko siya sinira ang relasyon nila. Tahimik si Daniel. Pagkatapos ay umiling siya. "Alam ko." Parang nabingi ako.
Alam mo, may nagsabi sa akin, ang bahay? Hindi. Sagot niya, ang puso ko. Napaupo ako. Bakit hindi mo ako iniwan? Dahil pinili kita. Pero hindi ako ang tinadhana. Ngumiti siya, malungkot. Baka hindi itinadhana, pero pinili. Akala ko matatapos dun, pero nagkamali ako. Isang gabi, nagising ako na wala si Leah sa kama. Bumilis ang tibok ng dibdib ko hanggang sa narinig ko ang mga bulong, palakas ng palakas at sabay-sabay. Sa atik, umakyat ako. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Leah sa gitna ng silid. Nakatayo sa ibabaw ng lumang kahoy at sa harap niya ang babae. Mas malinaw ngayon, mas totoo. Isa lang ang maaaring manatili, sabi ng engkanto. Anong gusto mo? Sigaw ko. Ang itinadhana. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Tumingin siya kay Leah. Ang dugo ay may utang. Bigla kong naalala ang lupa kung saan itinayo ang bahay. Dating pag-aari ng pamilya ng babaeng iyon at ang apelyido ni Daniel. Pareho sa lalaking nang iwan. Si Leah, ang dugo ng nagkasala. Lumapit ako kay Leah. Ako ang kunin mo, sabi ko. Tumawa ang engkanto. Hindi sapat ang sakripisyo kung hindi mula sa puso. Tumitig siya sa akin. Mahal mo ba talaga siya? O ginagamit mo lang siya para takasan ang kapalaran mo? Napapikit ako. Doon ko naramdaman ang katotohanan. Oo, minahal ko si Daniel. Pero hindi ko siya pinili dahil sa pag-ibig lang. Pinili ko siya dahil sa takot na maiwan. Sa takot na hindi mahalin. At iyon ang tunay kong lihim. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Biglang umuga ang bahay. Ang mga bulong ay nagsigaw. Ang kisame nagbitak. Sumigaw si Leah. Hinawakan ko siya at hinarap ang engkanto. Hindi ako perpekto. Makasarili ako. Sinira ko ang buhay ng iba. Pero mahal ko ang anak ko. At handa kong ibigay ang sarili ko para sa kanya. Tahimik. Tahimik ang buong paligid. Unti-unting ngumiti ang engkanto. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang noo ko. Malamig. Ang sumpa ay hindi tungkol sa pag-ibig,
na ninakaw. Sabi niya, kundi sa pag-ibig na hindi tinanggap. At biglang nawala siya. Tumahimik ang bahay. Tuluyan ng tumahimik. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Kinabukasan, nag-empake kami. Iniwan namin ang bahay. Habang papaalis, napatingin ako sa bintana ng atik. May nakita akong anino. Ngunit, hindi na siya galit. Hindi na siya umiiyak. Ngumiti siya sa akin. Parang nagpapasalamat. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Marahil, hindi siya engkanto. Marahil, siya ay bahagi ng konsensya ko. O marahil, ang mga engkanto ay mga kaluluwang nakatulong sa pagitan ng sumpa at pag-ibig. Hanggang ngayon, minsan, naririnig ko pa rin ang mga bulong sa gabi. Pero, hindi na ito nanunumbat. Ito'y paalala na ang tunay na itinadhana ay hindi nahanap. Ito'y pinipili. At ang pag-ibig, kapag hindi malinis, ay nagiging parte ng bahay na bumubulong sa dilim. Wakas. Mga kaibigan, sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pasubscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.